LA Lakers may pantapat na kay Wembanyama. Mas mataas pa ang wingspan kumpara kay Wemby. Si Giannis pala ang unang target ng Dallas. Umayaw ang Bucks. At Warriors jackpot pala ang pagkuha kay Butler. May nakitang rason kung bakit kinuha si Jimmy. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng basketball shoes, New Precision 6, mabibili lang sa halagang 2,100. I-click lang ang link sa comment section. Ang Los Angeles Lakers ay gumawa ng kanilang susunod na hakbang matapos ang nakakagulat nilang pagkuha kay Luka Doncic noong nakaraang linggo. Ipinagpalit ng Lakers sina Dalton Knecht, Cam Reddish at mga future picks para kay Mark Williams ng Charlotte Hornets. Ibinunyag ni Shams Charania ang buong detalye ng trade, kung saan nagbigay ang Lakers ng dalawang future unprotected first round picks upang matiyak na makuha nila si Williams. Ito ay isang malaking sugal sa kakayahan ni Williams na manatiling malusog. Siya ay may average na 15.6 points, 9.6 rebounds at 1.2 blocks this season, ngunit nakapaglaro lamang ng 85 games sa loob ng 3 taon sa NBA. Palagi siyang nagkaroon ng injury troubles, ngunit tila nalalampasan na niya ito nitong mga nakaraang buwan. Kung mananatiling malusog si Williams, maaaring ito ang maging isang matalinong galaw ni Rob Pelinka upang gawing seryosong contenders ang Lakers ngayon at sa susunod na 10 taon. Si Williams ay may standing reach na 9 feet 9 inches. Nakahanga-hanga kung ikukumpara sa 9 feet 7 inches standing reach ni Victor Wembanyama. Siya ay isang natural na defensive presence sa loob, kayang bumara ng tira at kumuha ng rebounds ng madali. Bukod pa rito, isa siyang mobile big na kayang tumakbo sa fast break kasama si Doncic na maaaring magpahintulot sa kanya na gayahin ang chemistry na mayroon si Luka kasama sina Derek Lively at Daniel Gafford sa Dallas. Ang Lakers ay puspusan na sa kanilang championship contention sa kasalukuyan sa pamamagitan ng trade na ito, lalo na't ang 24 na taong gulang na rookie na si Knecht ay hindi gaanong malaking kawalan. May average lamang siyang 9.4 points at 3.1 rebounds this season bilang isang streaky shooter na may 35.8% accuracy from the 3-point line. Bagamat maaaring naging magandang spacing option siya para kay Luka at LeBron, hindi magagawa ng Lakers ang trade na ito kung hindi siya isinama sa deal. Anong masasabi nyo ngayon mga kaibigan sa tsansa ng Lakers? Sa ibang balita naman, ano ang hinahanap ng Mavericks bilang kapalit kay Doncic? Sinabi ni Harrison sa media noong linggo na naniniwala siyang mas may tsansa ang Mavericks na manalo matapos ipagpalit nila si Doncic. At ayon sa kanya, ang epekto ni Davis kasabay ng kawalan ng epekto ni Doncic sa depensa ang naging dahilan. Naniniwala ako na ang depensa ang nagdadala ng kampyonato, sabi ni Harrison. Naniniwala ako na ang pagkakaroon ng isang all-defensive center at isang all-NBA player na may defensive mindset ay nagbibigay sa amin ng mas magandang pagkakataon. Nakatayo kami upang manalo ngayon at sa hinaharap. Nagkaroon ng MVP caliber na season si Shai Gilgeous-Alexander ng Thunder. Handa bang ipagpalit ng Oklahoma City ang kasalukuyang paborito para sa most valuable player kapalit ng isang star na maaaring maging free agent sa 2026? Kahit na available si Nikola Jokic, mababago ba ng kanyang talento ang plano ni Harrison na bumuo ng isang koponang nakasentro sa depensa? Handa ba ang Nuggets na ipagsapalaran si Jokic kapalit ng tsansa na kumbinsihin si Doncic na magtagal sa kanila? Handa bang isakripisyo ng Celtics si Jason Tatum? Magkasamang bumuo sina Kyrie Irving at Doncic ng isang elite offensive duo sa Dallas, pero gusto ni Harrison ng pagbabago. Paano nga ba swak sa plano ni Harrison sina Giannis Antetokounmpo at Anthony Davis? Lumalabas na si Anthony Davis ang pinakamagandang option bilang isang all-NBA player na patuloy na nagdadala ng elite defensive impact, maliban sa isa. Karaniwan nang iniisip sa mga NBA circles na si Giannis Antetokounmpo ang unang plano ni Harrison upang ipalit kay Doncic ayon sa mga ulat. Si Antetokounmpo, 2-time MVP and 2020 Defensive Player of the Year, ay nagdiwang ng kanyang ika-30 kaarawan noong Disyembre. Isa siya sa pinakamaimpluwensyang manlalaro sa magkabilang dulo ng court. Ilang linggo nang may ulat na nais ng Bucks na ihalo ang kanilang roster. Samantala, ipinagpalit ng Mavericks si Quentin Grimes sa Sixers upang maiwasan ang first apron hard cap. Mahalaga ang malinis na pagkakasya sa sweldo ng mga manlalaro para sa anumang trade, at dahil $5 milyong lang ang pagitan ng sahod ni Giannis kay Doncic, posible sanang maisakatuparan ang trade. Ayon kina Amick, Vardon at Katz, naging maikli lang ang diskusyon. Alam ng Bucks na si Antetokounmpo ang nagdala sa kanila ng championship last 2021.
nanalo siya ng Finals MVP matapos magtala ng 50 puntos sa panalong laro. Nauna nang may mga ulat na tinanggihan ng Bucks ang anumang trade para kay Antetokounmpo bago ang deadline. Pero kahit nalaman ng Bucks na available si Doncic, sulit ba ang pagpapalit ng kanilang franchise legend kapalit ng isang manlalarong maaaring umalis sa 2026? Wala silang ginawang hakbang na magpapakita ng interes na pinatunayan ng kawalan ng anumang deal. Sa halip, ipinagpalit ng Milwaukee si Chris Middleton kay Kyle Kuzma nitong Huwebes na nagpapahiwatig ng kanilang intensyong muling lumaban para sa kampeonato. Matagal pa bago malalaman kung sino ang mananalo sa 2025 NBA season. Ngunit malinaw na nitong binago ang NBA landscape. Kung maipapanalo ni Harrison at ng bagong anyo ng Mavericks ang lahat, maaaring kailanganing baguhin ang definisyon ng salitang untouchable sa mundo ng palakasan. Ano sa tingin niyo mga kaibigan sa tsansa ngayon ng Dallas na may opensa at depensa? Sa sumunod na balita naman, ang Warriors ay naging desperadong gumawa ng isang malupit na hakbang, kahit anong hakbang, upang mapalakas ang kanilang roster sa trade deadline. Nitong Huwebes, ginawa nila ito, nakipag-deal sa Heat upang makuha ang wing na si Jimmy Butler. Ang trade kung saan iniwan ng Golden State si Andrew Wiggins, Dennis Schroeder, Kyle Anderson at isang protektadong 2025 first round pick ay hindi na ikinagulat ng mga taong sumusubaybay sa mga sentimiento ng Warriors bago ang deadline. Iniulat ni ESPN's Shams Charania na ang Golden State ay tumawag sa lahat ng team bago ang deadline, umaasang makakakita ng isang tao na makakasama ni Stephen Curry sa pagbuo ng puntos. Si Butler ang pangalan na nakuha nila. Hindi nag-aksaya ng oras ang Warriors sa pagtali ng kanilang hinaharap sa 6 na beses na All-Star at 5 beses na All-NBA selection at pumayag sa isang kontrata na may 2 taon at $121 million extension for Butler. Paano napunta si Butler sa Bay Area? Ito ang paliwanag kung bakit naramdaman ng Golden State na kailangan nilang gumawa ng hakbang para sa 35 taong gulang na si Butler. Ang desisyon ng Warriors na kunin ang serbisyo ni Butler ay nakabase sa 2 pangunahing dahilan. Una, siya ay nagbibigay ng kinakailangang lakas sa opensa para sa Golden State. Si Stephen Curry ay patuloy na naglalaro sa mataas na antas, bagaman bumaba ang kanyang laro kumpara sa mga nakaraang taon. Ngunit maliban sa kanya, ang Dubs ay kulang sa lakas sa opensa. Bago dumating si Butler, si Curry lamang ang may average na hindi bababa sa 18 puntos kada laro. Si Butler, sa kabila ng mga bulong-bulungan tungkol sa kanyang mga pagkukulang, ay capable pa ring magpatupad ng kanyang laro laban sa depensa ng kalaban. Sa 25 laro, nag-average si Butler ng 17 points, 5.2 rebounds at 4.8 assists in 30.6 minutes per game. Maaring hindi siya laging consistent sa pag-shoot ng 3-point, ngunit siya ay nakakapasok ng hindi bababa sa 35% ng kanyang mga tira mula sa labas ng arc sa bawat taon sa nakaraang 3 taon. At si Butler ay kasing epektibo ng iba, may true shooting percentage 63.8%. Kahit na ang produksyon ni Butler ay medyo mag-fluctuate, siya pa rin ang inaasahang pangalawang pinakamahusay na opensa ng Warriors. Hindi pa kasama ang kanyang kakayahan sa mga malalaking sandali. Si Butler ay nakabuo ng reputasyon bilang isa sa mga pinakamahusay na playoff performers sa liga. Kung makaka-surge ang Golden State sa Western Conference standings, kakaunti ang mga manlalaro na mas mahusay sa paghawak ng spotlight kaysa sa 35 taong gulang na ito. Ang ideya ng paggastos ng mga tunay na assets tulad nina Jonathan Kuminga, Moses Moody o isang bahagyang protektadong first ay tila hindi praktikal. At dahil habang lumalala ang alitan ni Butler sa kanyang former team, bumaba ang halaga niya sa trade. Sa huli, ang Golden State ay nakapagdagdag ng pangalawang star bagamat 35 taong gulang, ngunit hindi tuluyang isinakripisyo ang kanilang hinaharap. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa trade na ito?